Sabi ng lahat, dahil wala akong ugat ng espiritu, habang buhay lang akong magiging hamak na utusan. Pero hindi ako naniniwala sa masamang nilalang na ito. Hindi ko man mahawakan ang espada. Pero kaya kong humawak ng asarol. Talagang magtatanim ako ng pinakamagagandang halamang espiritu sa 3 daigdig. Para mabusog ang lahat sa mainit na kanin. Ano ba talaga itong kung anumang peste na ito? Ganap ko nang natutuhan ang 7 sining ng espiritong magsasaka. Nagising na ba ang pamana ni Shenong? Matagumpay ang paggising. Nakuha ang titulo, Pusong Espiritu ng Sandaan-daang Halaman. Ano naman ang bagay na iyan na tinatawag na kapangyarihang espiritu? Totoo, mapapabilis ba ng bagay na ito ang paglaki ng trigo ko? Ay naku, oras na pala. Tudo, isakay mo ang basket. Bilisan mo, ibenta natin ang basket ng labanos at ipagpalit sa mga batong espiritu. Bumuo kayo ng harang at pigilan siya. Patay tayo, mas matigas pa ang kaliskis ng halimaw na ito, kaysa bakal na 1,000 taon na. Hindi natin mabutas ang depensa nito. Ay naku, sinong peste ang kung ano-ano ang ibinabato? Ay, tinamaan. Kapitan, nabasag ang espada mo. Pero ang labanos na iyon, walang galos, buo pa rin. Tiyak na gawa ito ng isang dakilang ermitanyong nagtatago sa mundo. Nagkunwari siyang labanos ang anyo ng sinaunang banal na sandata. Heh! Sinasabi mong malaki ang katawan mo. Pero wala ka namang modo. Huwag mo akong harangan sa pagpunta sa palengke. Sige na, sige na. Kanina nagyayabang ka na parang malaking bato sa bukid. Ngayon, ang yabang mo ay parang nalaglag na buto. Nahuli kita. Alon ang daigdig ni Shenong. Kapitan. Parang kasuotan ng mga utusan ng sekta natin ang suot niya. Pagbalik natin sa pagsasanay, nakita ko siyang nagtatanim sa likod ng bundok. Umiwas tayo at dumaan sa palibot. 4 na batong espiritu. 3 lang, bata. Malaki ang kikitain natin ngayon. Binatang pinuno Ling Shuang. Huwag ka nang pumiglas. Sumunod ka ng maayos sa akin pabalik sa lupain ng mga demonyo. Nanaginip ka lang. Hinding-hindi ako yuyuko sa lahi ng mga demonyo. Saan nanggaling ang hamak na mabangis na hayop na ito? Diyos ko po. Aking pwesto, aking mga gulay. Ikaw na walang hiya, mamatay ka sana ng paulit-ulit. Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Sinira mong lahat ang pwesto at mga paninda ko. Isa pala siyang hamak na utusang walang kahit katiting nakakayahan sa pagsasanay. Hindi ka takatakang napakahina ng alagang hayop na iyan. At naglakas loob ka pang tumahol sa harapan ko. Umiwas ka. Impossible. Isa ka lang utusang walang ugat ng espiritu. Ano ba ang binhing apoy na iyan? Napapaubo ako sa usok mo. Sinira mo ang banig ko. Umalis ka nga. Sige, lumayas ka. Tinapon sa ere ang ating Panginoon. Ang demonyong katawan ng ating Panginoon ay bigat ng isang bundok. Anong klaseng halimaw iyan? Nakakatakot naman. Kahit isang nagtatanim kayang durugin agad ang general ng demonyo, takbo na. Huwag kayong tatakbo. Hindi mo pa binabayaran ang repolyo ko. Tumakbo ka man, wala ka ring mapapala. Isa sa 7 general ng lahi ng mga demonyo, si Inbu. Wala man lang siyang kahit kaunting enerhiyang espiritu. Kaya ibagsak mo na siya. Itapon mo. Ay naku. Duguan ka na parang baboy na kinatay. Ngayon, mukhang hindi ko na maibibenta ang mga labanos. Malas ko naman.
Halika, halika, halika. Dadalhin kita sa manggagamot. Sige na, sige na. Tudo, huwag ka nang paikot-ikot sa pagsinghot. Wala kang modo. Nasugatan siya, ah. Huwag mong ipahid ang putik sa damit niyang puti. Ayos lang. Ito ang alaga mong espiritu. Maganda naman ang itsura. Talagang kakaiba. Dahan-dahan ka. Nasugatan ka, huwag kang magmatigas. Sumandal ka sa akin. Puno ako ng lakas. Kaya kitang kaladkarin. Esan. Ling Shuang, nararamdaman kong may aura ng demonyo sa likod ng bundok. Kumusta ang sugat mo? Wala akong kapansanan. Salamat sa binibining suhi na tumulong sa akin. Natalo niya ang general ng mga demonyo. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, munting kaibigan. Ano ang gusto mo? Ang katayuan bilang alagad ng panloob na sangay. Isang pambihirang sandatang mahiwaga. Pumili ka ng gusto mo. Ayoko, ayoko. Hindi ko pa nadidiligan ang ilang munang trigo ko. Kapag naarawan pa, malalanta ang mga iyon. Kailangan ko nang bumalik. Suhi. Kung payag ka, ako ang magpapasya. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng sandaang munang espiritual na bukirin sa kanlurang tuktok. At aalisin ang lahat ng abala. Sandaang mu. Totoo ba ang sinasabi mo? Lahat iyon, ako lang ang magtatanim. Natural, totoo iyon. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong lumipat at tumira sa tabi ng pangunahing bulwagan sa kanlurang tuktok. At magpanggap bilang sarili kong espiritual na magsasaka. CJ, Young Master, napakabuti mo naman. Binigay mo sa akin ng libre ang napakalaking lupang ito. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ikaw ang amo ko. Ayos sa akin ang kasunduang ito. Kapag may mga haspang manggulo sa iyo, ako ang unang dudurog sa ulo niya gamit ang asarol. Ikaw ang bahala. Napagkasunduan na. Ito ang sandaang munang espiritual na bukirin mo. Tunay ngang napakataas ng antas ng espiritual na ugat sa ilalim ng lupa. Pinatigas lamang ito ng aura ng demonyo. Ang laki ng pala. Kahit pasukin ito ng uod, mababasag muna ang ulo nito. Ilang ulo ng asarol kaya ang masisira ko rito. Huwag kang umiyak, talagang mahirap bungkalin ang lugar na ito. Pumili ka ng kahit anong mataas na antas na mahiwagang sandata sa imbakan ng sekta. Gamitin mo bilang kasangkapang pambungkal. Kung gayon, pwede ko ring gamitin bilang araro ang mataas na antas na lumilipad na espada ng panloob na sangay. Bahala ka. CJ, kung sagot ng sekta ang mga kasangkapan. Kung gayon, sisimulan ko na ang pagbubungkal. Tudo, umatras ka muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Walang silbi. Ilang taon nang sinasalanta ng sinaunang aura ng demonyo ang lupang ito. Mas matigas pa ang lupa kaysa sa bakal na pinanday sa loob ng 1,000 taon. Hindi talaga ito mabubungkal ng karaniwang tao. Sandali, akin yan. Ang galing palang gamitin ng bakal na tablang ito. Ling Shuang, may kakaibang paggalaw ng espiritual na enerhiya sa kanlurang tuktok. May makapangyarihang kaaway bang sumalakay? Wala, ama. Kundi, may gumamit ng espada ko para bungkalin ang lupa. Ito ang lupang sinira at pinabayaan ng mga demonyo sa loob ng maraming taon. Paano ito naging luntiang espiritual na bukirin? Napakagandang lupa. Tunay ngang mahusay na bukirin ito. Sa taba, pwedeng tumulo ang langis. Hindi tama ito. Sayang ang lupang napakaganda. Hindi bagay ang karaniwang buto ng labano sa mga binhing nasa aking lalagyan. Kapag itinanim, masasayang lahat. Amo, may magagandang binhi ba sa sekta? Mga binhi. Kung gayon, pumunta ka sa bulwagan ng mga gawain ng sekta. Ipinagpapalit iyon sa mga puntos ng kontribusyon sa sekta. Naiintindihan ko na. Magtratrabaho at mag-ipon ng pera para ipalit sa mga binhi, ganoon ba? Pupunta na ako. Tudo. Magtrabaho tayo para makakuha ng puntos. Sino ba talaga ang taong ito? Sa hanay ng mga utusan ng sektang King yun. Kailan nagkaroon ng halimaw na kayang gawing bukirin ng mga immortal ang lupang sinapian ng demonyo? Kanina, nibahid ng espiritual na enerhiya ay hindi niya ginamit. Ama, pakiramdam ko, nakapulot ng kayamanan ang sektang King yun natin. Elder, kukuha ako ng gawain. Isang utusang tagabuhat ng pataba at nagtatanim lang tapos may lakas loob pang kumuha ng misyon. May kasama pang mabalahibo. Balak mo bang ihain ang sarili mo bilang merienda ng mga demonyo? Bumalik ka agad sa likod bundok ninyo. Huwag kang magkalat dito at magpahiya. Napakahusay ng pagkakagawa. Pero sa susunod, huwag kang magtapon ng lupa kung saan-saan. Nadumihan mo ang lupang pag-aari ng iba. Mga tuntunin ng sekta.
Ang sino mang may pusong mag-ambag ay maaaring kumuha ng gawain. Sino pa ang mga ngahas na mag-ingay? Pumunta kayo at tumanggap ng 10 hagupit ng kulog bilang parusa. Suhi. Utusang alagad. Ang pinakamahusay kong katangian ay ang magtanim. Isa lang akong babaeng sanay magbungkal ng lupa at magtanim ng pananim. Matalas ang pang-amoy ng alaga kong si Tudo. Mahusay din ako sa pagkolekta ng mga halamang gamot. Kung gayon, anong misyon ang gusto mong kunin? Puksain ang mga halimaw. O maghanap ng kayamanan. May anumang may kaugnayan sa pagbubungkal ng lupa. Pwede rin ang pagkuha ng mga halamang gamot. Sakto. May isang misyon sa gilid ng ipinagbabawal na lugar sa likod bundok. Kailangang mangolekta ng 100 halamang hamog. Pero mapanganib ang likod bundok. Maraming salamat, Elder Han. Pupunta na ako para kumita ng mga binhi. Tamang-tama ito. Tudo, may isang puntos ka sa akin. Patutuyuin ko pati ugat, gilingin para maging harina, saka ibibisik sa bukid. Siguradong sisibol pataas ang mga trigo. Ay, bakit biglang nagbago ang panahon? Napakatamang oras naman ng pag-ihip ng hangin na ito. Pinatuyo nito ang basang lupang kakabuklat ko pa lang. Kumapit ka ng mabuti, Tudo. Anong masamang hangin ba ito? Naku po, napakalaking itim na putik loach. Kung mapuputol ko lang ito at maililibing sa ilalim ng bukirin ng mga espiritu. Siguradong sagana ang magiging pataba. Hindi ko na kailangang alalahanin ang pataba para sa sandaang mo ng tiwang kong lupa. Bilisan mo ang takbo. Sa susunod na makita kitang muli, kahit ano pa ang mangyari, ibabagsak kita. Pagpapatabain kita sa bukid ko ng 1 taon. 78, 79, 100 ang gawain na. Tudo, bilisan mo at ihatid ang ulat. Hindi pwedeng paghintayin natin si Elder Han. Elder Hanling. Tapos na ang gawain. Esan? Ay, nga pala. Kanina, nasa likod bundok ako at nakita kong may napakalaking itim na putik loach na lumipad sa langit. Itim na itim ang katawan. Parang 2 lungga ng dugo ang mga mata. Napakalaki nito. Kung mapupulbos ko lang ito at maililibing sa bukid. Hindi ko kailangang alalahanin ang pataba sa tigang kong bukirin. Sayang, ang bilis niyang lumipad. Hindi ko man lang siya naabutan. Itim na itim. Ling Shuang, bilisan mo, huwag kang lilingon. Kuya sa sekta. Kuya Hanye. Elder Han, ano po ang nangyari? Bakit pumuti ng ganyan ang mukha mo? Iyan 61 Chai. Ang sinaunang masamang dragon na kumakain ng mga kaluluwa, ayon sa alamat. Matagal na siyang naglaho. Paano nangyari iyon? Elder Han. Winawasak ng itim na dragon ang malaking panangga ng sektang Kingyun. Isinanggalang ni Young Masterling ang lahat. Malapit na siyang lamunin ng itim na dragon. Ano, binugbog si Young Master? Aba, amo ko iyon. Kapag napunta siya sa tiyan ng itim na loach na iyon, sino ang mag-aalaga sa sandaang mo ng bukid ko? Hindi maaari, hindi maaari. Elder Han, magpahinga muna kayo. Ako ang huli sa itim na loach na iyon. Magsipanginig kayo at mawala ng pag-asa. Ang mga kaluluwa ninyo ay magiging pagkain ko.
Pati ang langit ay nais ng puksain ang sektang Kinyon. Isang ganitong sinaunang halimaw. Kahit dumating pa ang isang makapangyarihang nasa yugto ng pagharap sa kapighatian. Ulam lang din siya para sa akin. Lahat umatras. Sa gitna ng kadiliman, bumubuga ito ng makapal na usok na itim. Mas nakakasamid pa kaysa sa pagsunog ng dayami. Suhe, anong ginagawa mo rito? Bilisan mo, umalis ka. Iyan ang sinaunang masamang dragon. Kapag nawala ang amo ko. Sino ang magbabayad ng sahod ko? Ayun, sabi ko na nga ba, iyon ang itim na loach sa langit. Ginawa mong puro hukay at lubak ang patag na bukid. Sinira mo pa ang napakaraming mabubuting lupang espiritual. Kaya mo ba iyong bayaran? Isang hamak na magsasakang may sirang asarol lang, naglakas loob ka pang lumapit para mamatay. Sa isang subo ko, pati buto ay hindi ko na iluluwa. Makapal ang balat at malaman ang laman. Para ka lang malaking bulati sa bukid. Kailangan ko lang dagdagan ng kaunti ang puwersa. Aba, ikaw na malaking bulit. Ngayon, huhukayin talaga kita palabas. Hamak na katulong. Tatandaan kita. Babalik ako para maghiganti sa iyo. Tumakbo ka ng mas mabilis. Naku, lagot tayo. Nabutas niya ang lupa ng napakalaki. Kailangan kong maghapon sa pagtatambak ng lupa bago ako makapagtanim dito. Isang hampas ng asarol at napabagsak ang sinaunang masamang dragon. Ang malaking panangga ng sekta natin. Mas matibay pa pala ang isang asarol kaysa rito. Nagkalat sa lupa ang mga kaliskis ng itim na loach. Iuwi natin at durugin para ihalo sa lupa. Napakasulit nitong pataba. Suhi, may utang akong buhay sa iyo. Young Master, napantay ko na ang hukay. Maaari ba akong magtanim ng repolyo rito? Sayang naman kung bakante lang. Itataniman ko para sa iyo ang buong liwasan. Amo, pag-usapan natin ito. Tudo, tara na. Ako si Elder Han, mag-ipon ako ng mga binhi para sa iyo. Bakit pa ako magsasanay ng espada? Mas mabuti pang magtanim na lang ako. Akala mo ba matatalo mo ako gamit lang ang sirang asarol na iyan? Ang kaluluwa ng babaeng ito. Akin na ito. Lumayas ka, huwag mong pakialaman ang mga alaala ko. Hamak na katulong. Sinira mo ang magandang plano ko. Elder Han, ano po ang nangyari sa inyo? Kumusta, binibining Suhi? Ako ang nakatatandang kasamahan ni Hanling sa sekta. Hanye, mahigit 3 taon na akong naglaho. Isang hibla na lang ng kaluluwa ko ang natitira para protektahan siya. Elder, may isa pa kayong nakatatandang alagad. Ay, hindi na mahalaga iyon. Ano ang gagawin natin sa uod na nakakapit sa katawan niya? Ang tunay na anyo ng masamang dragon ay nasa kaibuturan ng kanyang kamalayan. Tanging dalisay na sining ng immortalidad ang makapagpapalaya sa kanya. Isa na lamang akong labi ng kaluluwa. Hindi ko na ito maisasagawa. Ipapasa ko sa iyo ang sining ng immortalidad. Bilis, iligtas mo siya. Naiintindihan ko. Magpuksa lang ng peste. Ang init ng enerhiyang ito. Tingnan natin kung kaya mong tumanggap ng pinakamalakas kong gamot. Huwag mo akong pakawalan. Isang dambuhalang uod ang gumapang palabas sa bangkay ng elder. May isa na namang sabik mamatay. Kapag nilamon ko ang kanyang kaluluwa, makukuha ko ang katawang ito, at mapapailalim sa akin ang buong mundo. Suhe, tumakbo ka. Kalokohan. Isa ka lang pesteng palihim na kumakain ng mga pananim. Bawat makita ko, papaluin ko. Sa loob ng mundo ng kamalayan. Ako ang Diyos. Hindi ka karapat-dapat na maging katunggali ko. Binibining Suhi. Huwag kang magmatigas. Hampasin mo ang 7 pulgada sa ilalim ng kanyang leg. CJ. 7 pulgada, ha? Bumaba ka. Ikaw na hamak na utusan. Kahit bakal na tabla, nabibiyak ko. Hindi ko kayang gamutin ang balat mong kasing tigas ng tuyong lupa. Ihanda mo ang lupang bubungkalin ko. Imposible, paano ako matatalo ng isang nagtatanim lamang? Elder Hanling. Ayos na. Patay na ng tuluyan ang peste. Tapos na. Binibining Suhi.
Salamat sa iyo. Salamat sa pagliligtas sa akin. Salamat sa pagliligtas sa akin. Mula ngayon, ituturing kitang tunay kong nakababatang kapatid. Kung sino man ang mang-api sa iyo, ako ang bahala sa kanya. Walang anuman. Nagkataon lang na nag-alis ako ng isang peste. Hihi! Narinig kong nawalan ka ng malay. Iniwan ko pa ang palaisdaan ko at nagmadaling pumunta rito. Suhi! Elder Hanling! Gising na kayo. Mabuti at ayos lang kayo. Sige na, hehe. Napabagsak mo pati ang sinaunang masamang dragon. Isa lang naman akong nagtatanim. Young Master, Elder. Inaatake ng hukbo ng mga demonyo ang baryo ng Kinghe. Hindi na makatatagal ang mga taga-nayon. Pakiusap, magpadala agad ng mga tauhan ang sektang Kingyon para tumulong. Ano? Hehe, ano iyon? Karaniwang mamamayan lamang ang lahat ng nasa baryo ng Kinghe. Nasa hangganan na ang hukbo ng mga demonyo. Mukhang masama ang kalagayan at maliit ang pag-asang manalo. Sa bungad ng baryong iyon ako natagpuan at dinala sa bundok. Sino ang mga ngahas na galawin ang mga kababayan ko? Pupugutan ko ang kanilang pinuno. Kaya pala, doon ka lumaki mula pagkabata. Mag-ingat! Lumuhod kayong lahat at tanggapin ang inyong kamatayan. Ang mga lalaki ay hulihin at ipakakain sa mga halimaw. Ang mga babae ay dadalhin pabalik at gagawing mga alipin. Nakikipagdigma ang sektang Kingyon, pero may dala pa silang isang babaeng magsasaka at ang kanyang asarol. Babalak pa akong maghukay ng libingan para sa inyong Young Master. Ay! Bakit kahit saan ay may mga pesting uod sa lupa? Nakaabala kayo sa paglalakbay ko. Mag-aani na tayo ng trigo. Anong klaseng salbaheng pamamaraan ito? Tingnan mo ang itim na palad ng demonyo ko. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Ako, nag-aani ng trigo at bumubunot ng labanos. Napakalakas ng bisig niya. Anong demonyong nilalang ang nagkakalat dito? Hoy, hoy, tumutok ka naman sa pagpukol. Punit-punit na ang damit mo, pero ang kamay mo'y napakalason pa rin. Siguradong nagkukunwari kang mahina, pero isa kang mataas na demonyo. Hindi kita palalampasin. Subukan mo. Ako si Linyoy, inapo ng isang bayani. Tatalunin ko ang hari ng mga demonyo. Ililigtas ko ang mundo. Aso kang sunod-sunuran ng mga demonyo. Mamatay ka. Hoy! Mali ang akala mo. Nagkakamali ka. Dumating kami upang iligtas ang baryo ng Kinghe. Hindi kayo mga demonyo. Tama. Ako ang batang Panginoon ng sektang Kingyon. At siya si Binibining Suhi. Narito kami upang talunin ang hukbo ng mga demonyo. Siya. Isang nagtatanim lang. Matatalo ng isang magsasaka ang hukbo ng mga demonyo. Huwag kang magbiro. Ako ang tunay na bayani. Siguro pwede na. Sige na nga. Yamang poprotektahan tayo ng batang Panginoon. At ubili man ako, isasama na kita. Pagdating sa baryo, sumunod ka sa likod ko. Panoorin mo kung paano puksain ng bayaning ito ang mga kaaway. Kung ganoon, bilisan na natin ang pag-alis. Kapag nahuli tayo, yurakan ng mga iyon ang mga pananim. Pabagsakin ninyo silang lahat. Ihain ninyo sila bilang dagdag na pagkain ng mga sandata kong demonyo. Naku, hindi maganda. Kikilos na sila. Sasalakay ako pababa. Napakaraming kawal na demonyo sa ilalim. Kapag padalos-dalos kang sumugod, madadamay ang mga kababayan natin. Ako na ang bahala. Ano naman ang magagawa mo? Napakaraming pesteng sumibol sa ilalim ng lupa. Kailangan natin itong hukayin ng mas malalim. Bungkalin at paluwagin ang lupa. Ang puwit ko. May mga sibat na tumutubo sa ilalim ng lupa. Asarol. Binaligtad ng asarol ang buong hukbo ng mga demonyo. Huwag kang tulala. Pumunta ka sa bukid at mamitas ng mga insekto. Sino ba talaga ang bayani rito? Paano nagkaroon ng ganitong halimaw ang sektang Kingyon? Umatras muna tayo. Ano iyon? Hindi ba iyon si Suhi? Suhi. Si Suhi, nakabalik na siya. May pag-asa na tayo.
Mga kababayan, nakabalik na ako. Suhi. Isang utusang walang espiritual na ugat. Ngunit taglay niya ang ganito kalupit na kapangyarihan. Mukhang maaari ko nang isulong ang plano ko. Mabuti na lang at dumating si Suhi. Kung hindi dahil sa kanya, winasak na ng mga demonyo ang baryo natin. Ihandog natin ang basbas na ito sa ating tagapagligtas. Mabuhay si Suhi. Nako, mga kababayan, napakabait ninyo. Kumain kayo, kain na. Kapag lumamig ang ulam, hindi na ito masarap. Ano ba naman? Ako ang pinili ng kalangitan. Lehitimong inapo ako ng isang bayani. Pero nauwi lang ako sa pagiging pansuporta. Inagaw ng isang nagtatanim ang buong eksena. Huwag puro tusok sa kanin. Kailangang busog muna bago lumaban. Sino bang humihingi ng opinyon mo? May sarili akong mga kamay. Ako ay isang lagalag na tagapagsanay. Maaari ba akong makahingi ng isang mangkok ng mainit na sabaw? Maaari ba akong makituloy kahit isang gabi? Isa pala siyang dakilang banal na tagapagsanay. Bilisan ninyo at papasukin siya. Ngayon, napaalis ng baryo ang mga demonyong nilalang. Masayang-masaya pa naman ako. Dagdagan mo nga ang kanin at bigyan siya ng isa pang peres ng chopstick. Ano raw ang pagsasaka? Ako ang tunay na bayani rito. Balang araw, mapapatunayan ko iyan sa inyong lahat. Puro dugong bayani ka nga. Pero niyurakan ka lang ng isang hamak na taga-nayon. Ang sama siguro ng loob mo, ano? Sino ka? Paano mo nalaman ang iniisip ko? Isuot mo lang ang batong ito na naglalaman ng kapangyarihan. Biglang sisirit pataas ang iyong antas ng pagsasanay. Pagdating ng araw na iyon, ituturing ka ng lahat bilang tunay na bayani. Pinaghirapan ko ang pagsasanay gamit ang sarili kong kakayahan. Hindi ko kailangan ang bagay na iyan na hindi malaman ang pinagmulan. Kunin mo na. Sarili kong kakayahan. Kung gayon, sino ngayon ang ninakawan ng isang magsasaka ng lahat ng karangalan? Itinaas siya bilang dakilang tagapagligtas. Ikaw na tinatawag na pambihirang napili. Habang buhay ka na lang magtatago sa anino ng isang utusan. At maglilinis ng sapatos ng iba. Tumahimik ka. Hindi ako kailanman maglilinis ng sapatos niya. Ayan, tama iyan. Isa itong kayamanang iniwan ng sinaunang panahon. Wala itong masamang epekto. Isuot mo ito at bawiin ang karangalang para sa iyo. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Kaya ko nang pabagsakin sa isang hampas ng espada ang magsasakang iyon. Isuot mo ang kristal na kumakain ng kaluluwa. Ikaw ang pinakamasunuring papet sa aking mga kamay. Linyo, saan ka nagpunta? Kumain ka muna ng karne para lumakas. Huwag kang magkunwaring nag-aalala. Hindi ko kailangan ang pag-aalala ng isang utusang tulad mo. Baka napagod siya sa laban ngayong araw. Hayaan mo siyang matulog. Ako na ang bahala. Akin ito. Hataw, 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 magputol ka ng magputol. Tumigil ka. Anong klase ng pamamaraan ng espada iyan, wala man lang ayos. Tumahimik ka, ako ang pinakamaraming napapatay. Ako ang tunay na bayani. Lin Yu, napagod ka ba kahapon? Baka gusto mong magpahinga muna. Tama na ang pagkukunwari mong nag-aalala. Naiinggit ka lang sa akin. Naiinggit ka dahil inagaw ko ang iyong karangalan. Hoy, hindi ako naiinggit sa iyo. Ayoko lang makipaglaban sa iyo. Nagagawa mo talaga akong maliitin. Tingnan mo. Ang dating pambihirang napili. Ngayon, para ka na lang asong ulol na nangangagat kung saan-saan. Pumasok ang enerhiya ng demonyo sa katawan niya. Lixiao, ano ang ginawa mo? Isa na siyang papet na ginagalaw ko ayon sa gusto ko. Suhe, may kakayahan ka nga. Napatay mo ang pambihirang napili ng sekta. Tingnan natin kung paano mo ito ipaliliwanag sa lahat. Ikaw, walang hiya at sinumpang peste sa lupa. Nangahas kang gawing sandata ang taong nasa tabi ko. Young Masterling, pigilan mo muna ang nilalang na ito. Ako ang magsasara sa kanyang daloy ng kapangyarihan. Umayos ka.
Aha, narito pala ang ugat ng lason. Tudo, bunutin mo ang mga damo. Tudo, dagdagan mo ang puwersa. Bunutin mo pati ang ugat. Kayong mga langgam at uod, huwag ninyong pangarapin na guluhin ang kabutihang ginagawa ko. Lumayas ka sa harapan ko. Suhe, pigilan ko siya. Bilisan mo. Tudo, bilis. Dalhin mo sa akin ang kristal na sumisipsip ng kaluluwa. Isang hampas lang ng asarol, winasak mo ang kristal na sumisipsip ng kaluluwa ko. Unang galaw, malalim na pagbabaligtad ng lupa. Isang piraso lang ng kalawanging bakal. Anong klasing lakas iyan? Ikalawang galaw, pantay na lupang tinabasan. Isa ako sa apat na haring langit ng mga demonyo. Apat na haring langit. Kahit apat ang ulo ng peste sa lupa, bubunutin ko pa rin pati ugat. Hintayin mo ako. Lani. Mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa kuneho. Ang peste sa lupa na iyon ang dulas tumakas. Binibining suhe, kaya pa bang tumayo ni Yang Masterling? Kakabuga mo lang ng dugo na parang bukal. Ayos lang ako. Malaki ang utang ko sa iyo. Isa sa apat na haring langit ng mga demonyo ang personal na kumilos. Gumamit pa siya ng kristal na sumisipsip ng kaluluwa para mangontrol. Tiyak na may mas malalim pang pakana ang mga demonyo. Napansin ko rin iyon. Hindi lang pala ninanakaw at kinakain ng mga peste sa lupa ang ani natin. Siguradong may masamang binabalak ang mga iyon sa ilalim ng lupa. Pain lang ang hukbo ng mga demonyo. Ang pakana sa likod nito ay maaaring magpahamak sa buong mundo ng mga nagsasanay. Bahala sila kung anong sama ng loob ang kinikimkim nila. Pag usbong pa lang nila, bubunutin ko na sila pati ugat. Halika, umuwi muna tayo sa baryo. Suhi. Patawad. Nabulag ako ng inggit. Muntik ko nang magdulot ng malaking kapahamakan. Kung gusto mong manuntok o magmura, sige lang. Tatanggapin ko lahat, kahit ano pa ang gawin mo sa akin. Kapag may tumubong damo sa bukid, bunutin lang. Bunot damo. Mananatiling mabuting lupa ang bukid. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Halika, tulungan mo akong tapakan at patibayin ang lupang ito. Tapakan ang lupa. Nagyuko na ang mga palay. Ano ang itinanim ninyo sa paligid? Ito ang puno ng malupit na baging. Kapag naglakas loob pang tapakan ito ng mga demonyo, siguradong mangangapa sila sa lupa para hanapin ang mga ngipin nila. Nagyuko na ang mga palay. Maraming salamat sa iyo. Alagaan mo ang sarili mo sa sektang King Yun. Kapag may panahon ka, umuwi ka at dalaw sa amin. Aalis na ako. Babalik ako pagkatapos ng anihan para tulungan kayong maggapas ng trigo. Sa wakas, nakauwi na rin ako. Ilang araw nang tuyot ang bukid ko dahil hindi nadiligan. Tudo, tara na. Sumama ka sa akin para mamulot ng pataba. May malaking nangyari kay Suhe. Naku, mga langit. Anong bahagi na naman ng bukid ang pinamugaran ng mga peste? Agarang ulat mula sa unahan. Dinala ni Lixiao ang hukbo sa ipinagbabawal na kagubatan ng Wangku. Elder Han, katatanggap ko lang ng mensahe mula sa pinuno ng sekta. Balita ko, napakasidhi ng sitwasyon sa kagubatan ng Wangku. Naghahanda ng pormasyon si Lixiao. Balak niyang sapilitang gisingin ang sinaunang halimaw na natutulog sa pinakamalalim na bahagi ng gubat. Ang demonyong puno ng nabubulok na buto. Kapag nagising ang demonyong punong iyon, ang mga espiritual na bukid at daluyan ang tubig sa loob ng 100 kilometro, ay malalason at tuluyang madudumihan ng lason. Ano, dudumihan ang mga espiritual na bukid at daluyan ng tubig. Naglakas loob silang lasunin ang tubig na gamit ko sa pagtatanim. Hatiin ninyo ang bulok na punong iyan at gawing panggatong. Napakakapal ng makamandag na ulap. Lahat kayo, pigilan ang paghinga. Sumunod kayo sa akin ng mahigpit. Suhi, huwag na huwag kang lalayo sa amin. Ang mga halaman dito ay sumipsip ng enerhiyang demonyo at naging mga halimaw. Kapag nabalot ka ng mga iyon. Aba, naku. Napakalaking kabute. Kung iluluto ito kasama ng batang manok, siguradong napakasarap.
Si Suhe, isa iyong kabuting umiinom ng dugo. Kapag nahawakan, pati balat at laman ay matutunaw. Bakit ang hahaba ng pangil mo? Nagpapakitang gilas ka pa. Ang taba naman ng kabuting ito. Uwi ito sa taniman at gagawin nating merienda. Young Master, Elder Han. Bakit nakatayo pa kayo riyan? Kayamanan ang buong gubat na ito. Halika, tulungan ninyo akong maghukay. Suhi. Mga bagay itong puno ng makamandag na enerhiya ng demonyo. Kapag nahawakan ng karaniwang tao, mamamatay agad. Hindi natin pwedeng galawin ang mga ito. Young Master, mag-ingat kayo. Ilagay mo sa bag. Nangangahas ka pang kagatin ang amo ko. Umisi ka pa at pagbalik natin, gagawin kitang pataba. Suhi. Ang sako mong iyan, isa kayang sinaunang mahiwagang sandata. Anong mahiwagang sandata? Nakuha ko lang iyan nang pumunta ako rito. Iyan ang sako ng pataba para sa mais na hiningi ko kay Elderly. Matibay pala talaga. Young Master. Naintindihan ko na. Sa loob ng gubat na ito, baka mas mababa pa tayo kaysa sa isang sako ng pataba. Tara na, tara na. Gumamit sila ng enerhiyang demonyo habang naglalakbay. Pinilit nilang pabilisin ang paglaki ng mga halaman dito. Habang palalim tayo ng palalim, lalong nakakatakot ang mga halamang naging halimaw. Mas mabuting mag-ingat tayong lahat. Young Master, huwag kayong mataranta. Sumunod kayo sa akin. Ako ang magbubukas ng daan. Sa lupain ng mga demonyo. Mas matingkad ang kulay ng isang bagay, mas nakamamatay ito. Ang munting bulaklak na ito, ang saya-saya ng itsura. Parang bulaklak ng kuko sa baryo namin. Ay, ang gubat na ito. Bakit umuulan ng asido? Hindi iyan ulan, laway iyan. Selyo ng kulog at apoy. Makapal ang balat at laman ng halimaw na halamang ito. Walang epekto rito ang mga mahika. Naku po, patay tayo. Ang bigat naman ng hininga mo. Hindi ka ba nagsipilyo kaninang umaga? Nagiinit ka na ba? Kumain ka ng gulay para lumamig ang katawan mo. Wala na, wala na. Isang kagat lang ito. Kung gusto mong kumain, sumama ka sa taniman ko. Ang laki ng bibig mo. Ayos, iuwi kita at gagawin kang basurahan sa taniman ko. Ay, ang lalim naman ng gubat na ito. Kung maglalakad lang tayo, aabutin tayo ng ilang taon. Dahwa, dumapa ka. Gawin mong karitong walang bubong. Isakay mo kami papasok sa gubat. Young Master, Elder Han, sumakay na kayo. Maluwag naman dito. Young Master, nailabas ba ako sa guni-guni ng makamandag na usok kanina? Hindi ko alam. Pero mas ligtas kung sasakay tayo sa dahwa. Iyan ang tamang desisyon. Magmaneho ka. Gabi na. Madaling maligaw kapag madilim at walang ilaw. Dito na tayo magpapahinga ngayong gabi. Ang hamog dito. Young Master, ang hamog na ito. Ang lamig ko. Gutom na gutom ako. Gusto ko ng mainit na siopao. Nian huwag kang matakot. Hahanapan ka ni Nini ng makakain. Ay, yumuko ang palay. Huwag kang magpalamig sa labas. Bilisan mo at isama mo si Bunso pa uwi. Masaganang ani ang nakuha ng baryo. Hindi ko na kayo hahayaang magutom. Nga, bilis, kumain na kayo. Manatili kayo sa baryo at namnamin ang biyaya. Ate, ang bango naman. Dito na lang tayo kumain. Tama, kain lang ng kain. Kapag kumain tayo, hindi na natin kailanman kailangang maghirap. Hindi tama. May putik sa ilalim ng mga kuko ni Aling Li. Ang mga kamay mo ay kasing puti ng sibuyas na mura. Hindi kasi Aling Li. At ang lupang ito, mukhang mataba. Pero ang lupang ito,
Wala man lang amoy ng pawis ng magsasaka. Tumanggi ka sa mabuting alok, kung gayon, parusang alak ang tatanggapin mo. Sumunod ka at ibigay mo ang iyong kaluluwa. Sumumpa ako. Sa sarili kong kamay ako lilikha ng tunay na pagkain mula sa butil. Dito, isa ka lamang hamak na katulong na maaaring katayin ng sinuman. Gagamit ka ng ganitong hungkag na ilusyon para bitagin ako. Ngayon mismo, bubungkalin kita hanggang sa pinakaugat mo. Nababaliw ka na ba, punitin ang espiritual na ilusyon ng walang armas? Masusugatan ka rin ng malubha. Sa pagtatanim, pawis ang dapat tumulo, hindi dugo. Anong klaseng pagbubukas ng lupang tigang iyan? Ako na ang babasag nito. Bumigkas ka ng dasal. Ngayon, kaya ko nang magpatubo ng tunay na pagkain. Suanshay, matandang magnanakaw. Ibalik mo ang buhay ng nakatatanda kong kapatid sa sekta. Suhi. Ayoko nang maging batang Panginoon. Araw-araw nila akong pinipilit magsanay ng espada. Pagod na pagod ako. Batang Panginoon. Ano ba ang ginagawa mo? Sinapian ka ba ng espiritu ng babwit? Akin ang aasikasuhin ang lahat ng lupa sa bakuran. Ayos ba? Tutulungan kitang magsaboy ng pataba. Huwag mo akong itaboy. Diyos ko naman. Grabe ang bisa ng makulay na makamandag na kabuting ito. Kapag hindi agad naalis ang lason, tuluyan ng lalabnaw ang utak mo. Batang Panginoon, bitawan mo muna ako. Ako ang maghahanap ng panlunas. Hindi. Hindi na ako magsasaboy ng pataba. Gusto mo na ba talaga akong paalisin? Hindi kita itinataboy. Hawakan mo muna itong labanos. Pupunta lang ako at babalik agad. Mabait ka. Umaasim at bumabaho na ang lupang bukol-bukol na ito. Luntiang-luntian ang tumutubong damong lason dito. Bakit tuyong-tuyo at matigas ang bahaging ito ng lupa? Nahuli rin kita. Ang damong mapait na ito ang pinakamagaling sumipsip ng lason sa lupa. Elder Han, tingnan ninyo. Nahuli ko si Xuanchai. Mamatay ka. Batang Panginoon, bago magsaboy ng pataba, kainin mo muna itong gulay na pampalakas. Halika. Buksan mo ang bibig mo. Ano ba ang ginawa ko kanina? Bakit ako nagpuputol ng puno? Ako, kanina lang. Batang Panginoon, ipinilit mong tulungan akong magsaboy ng pataba kanina. Tanda ko ang lahat. Masyadong makitid ang daan sa unahan para kay Dahua. Hindi siya makakapasok. Gumala ka muna rito sa paligid. Susunduin ka namin pagtapos na kami. Suhi. Naiintindihan niya ang sinasabi mo. Bakit hindi niya naiintindihan? Pati mga baboy na inaalagaan ko sa baryo, nakaintindi ng salita ng tao. Wala man lang kahit isang ligaw na gulay rito. Napakamaramot naman ng mga demonyo. Magtago kayo. Bilis. Naiinip ng gamitin ni Mahal na Lixiao ang mga espiritong punong ito upang punuin ang ubod ng pormasyon. Kapag naantala ang seremonya ng dugo, gagamitin ko ang mga buhay ninyo bilang kapalit. Upang gisingin ang sinaunang demonyong puno. Talagang kailangan pang ialay ang napakaraming nilalang na buhay sa seremonya ng dugo. Young Master. Sumugod tayo at ubusin silang lahat. Isunog ang mga buhay nilang katawan bilang panggatong. Talagang walang pagpapahalaga sa buhay ang mga peste sa lupa na ito. Suhi. Sa buong buhay ko, wala akong kinamumuhian ng higit sa mga walang kwentang nilalang na nagsasayang ng butil at humahamak sa buhay. Young Master, ikaw na bulok na od sa bukid ko. Ako ang maghukay sa iyo. Young Master, pakihawak muna ito para sa akin. Sino kayo?
Mga taong susundo sa mga buhay ninyong aso. Kapitan, isa lamang siyang hamak na utusang tao, pero nangangahas pa rin siya. Bumubuo ng isang hanay sa paligid niya. Dahil mas marami kayo, ano? Akala ninyo hindi pa ako nakapag-iit ng palay. Ihihiwalay ko ang bawat butil sa inyo. Bigyan mo ako ng 3. Ang demonyong espada ko. Lumayas ka. Ikaw, huwag kang lalapit. Ang mga bulok na uod sa bukid ay dapat pulutin lahat, hindi iniiwan para sa bagong taon. Mga itlog ng peste. Lahat kayo, maging pataba kayo. Mabuti nga sa mga masasamang uod, pinalipad ko kayo palabas. Ayos na, ayos na. Tumakas ang masasamang tao. Tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas na mang-api sa inyo. Ayos ang lambat, nabunot ko na ang lahat ng ugat. Huwag na kayong magpahuli sa mga tao. Suhi. Lubos ng nilaso ng enerhiya ng demonyo ang kagubatan ng wangku. Kahit makatakas sila, wala rin silang makikitang buhay sa kagubatang ito. Ngayon ay sagana sa espiritual na enerhiya ang espiritual na bukid ng Xifeng. Pinakaangkop ito sa mga espiritu ng halaman. Bakit hindi mo sila kukupin? Ito, maaari ba talaga? Mga bata, kung gusto ninyong sumama sa akin, tumango lang kayo. Pero sasabihin ko muna ng malinaw. Kapag sumama kayo sa akin, hindi pwedeng libre ang kain ninyo. Gusto ba ninyo? Huwag kayong matakot, huwag kayong matakot. Mukhang mabagsik si Dahua, pero mabait na bata talaga siya. Dahua, ito ang mga bagong kasama natin sa Xifeng. Pupunta ako sa unahan para bunutin ang malaking peste at bulok na tuod. Manatili ka rito at bantayan sila para sa akin. Sino ang mga ngahas na mang-api sa kanila? Lunukin mo siya ng isang subo, naiintindihan mo. Tudo, manatili ka rito bilang tagapangasiwa. Mapanganib sa unahan. Paano kung tamaan ka? Hayaan mo siyang sumama. Matalino si Tudo. Baka makatulong siya. CJ, umiwas ka kapag nagsimula ang laban, munting sunod-sunuran. Huwag kang tamaan ng ligaw na atake. Young Master, Elder. Puntahan natin ang pinakamalaking peste sa lupa. Dakilang Panginoon, ang pangkat na nagdadala ng mga buhay na handog ay ninakawan ng mga tao. Ano ang ibig mong sabihing nawala ang mga handog? Sino ang gumawa nito? Siya, isang hamak na utusang babae na may dalang asarol. Siya na naman, ang isinumpang babaeng taga nayon. Ngayong wala na ang mga handog. Kung gayon, kakailanganin namin kayong gamitin para punan ang mga kakulangan sa pormasyon. Ang karangalang maging saksi sa paggising ng sinaunang demonyong puno ay mapapasa inyo. Dakilang Panginoon, buong puso kaming tapat sa inyo. Iyan ang 8 Gates Bloodthirsty Formation. Balak niyang pakawalan ang nakalalasong bukal ng kailaliman. Ang magkahalong dugo at ki ay dumaloy sa mata ng aray. Kapag nagising ang demonyong puno, tapos na ang lahat. Kapag nagsimula ng umikot ang ganitong masamang pormasyon, walang tigil ang pag-ikot ng kapangyarihan. Hindi natin ito mapipigil ng sapilitan. Napaka-amateur naman ng batang ito. Tingnan mo ang 8 kanal na iyan. Malalim dito, mababaw doon. Hindi maayos ang daloy ng tubig. Akala mo naman larong bata ang pagtatanim ng puno. Anong klaseng ayos sa lupa ang pagtatanim na iyan? Siguradong mabubulok ang mga ugat. Suhi. Isa itong sinaunang pormasyong uhaw sa dugo. Hindi ito patubig sa bukirin. Hindi ko na kayang panoorin ang palpak na trabahong ito. Kailangan nating magpatuloy. Baguhin natin ang daluyan nito.
Kapag umagos pababa ang lasong tubig na ito, masisira ang buong lupa. Kailangan muna natin itong lagyan ng harang sa tubig. Bumangon ka. Gagawa tayo ng palibot na pilapil para harangin ang tubig. Dagdagan natin ng pataba. Napakaganda ng hugis ng lupang ito. Sakto, didiligan ng tubig ang pataba. Tudo. Ikaw ang mauna at manguna sa daan. Tudo, umiwas ka. Masdan ninyo ang aking makinang nag-aararo na gawa sa laman. Buksan ang tarangkahan at palabasin ang pataba. Inako. Sobra ang tapang ng patabang ito. Umatras. Dumating na ang takdang oras. Inumin mo ang walang hanggang siglang ito. Bakit parang may kakaiba sa amoy ng dugong ito? Sino? Sino ang nagtambak ng napakalaking dumi sa sinaunang pormasyon ko? Sinaunang demonyong puno. Napaatras ito sa baho ng malaking dumi. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Huwag ninyong gagalitin ang magsasakang nagtatanim. Medyo mabagsik ang patabang ito. Nasunog ang mga ugat. Mukhang mahina na ang katawan ng bulok na punong ito. Hindi nito kakayanin ang ganitong kalakas na pampalakas. Suhe, babalatan kita at hihilahin ang mga litid mo. Elder Han, pigilan ninyo siya. Matandang demonyo, kami ang mga kalaban mo. Suhe, sa amin mo na ipagkatiwala ang demonyong ito. Wasakin mo ng tuluyan ang demonyong puno. Huwag na huwag mong hayaang magkaroon pa ito ng pagkakataong muling mabuhay. Tinamaan. Ako na ang magpuputol sa kanya para gawing panggatong. Kayong dalawa, bantayan ninyong mabuti ang mukha ng tigre sa lupa na iyan. Hoy, matandang demonyo. Nasarapan ka sa dilig na dumi, ha? Sa tingin ko, huwag mo nang tawaging hari ng mga demonyo ang sarili mo. Mas bagay sa iyo ang tawag duming sa lagubang. Ikaw at ako, tayong tatlo. Hinahanap mo ang tatlo. Elder Han, umatras muna kayo. Gamitin na lamang natin ang mga pambagtas na salamangka. Huwag na huwag ninyo siyang palalapitin. Baka abutin tayo ng baho niya. Dudurugin ko kayong dalawa hanggang maging pira-piraso. Ang dami-dami ng sanga mo. Kitang-kita na hindi ka pinuputulan ng sanga. Pero makapal nga ang balat mo. Para kang bukol na bakal. Naglakas loob kang saktan si Tudo ko. Saw ka na bang mabuhay? Umalis ka sa daraanan ko. Bulok na puno, ngayong araw mismo babalatan kita. Anong silbi ng tangkad mo kung wala ka namang pakinabang? Kapag nagkakasala ng isip ang mga usbong, kailangan silang pisilin ng husto sa dulo. Suntok ng pagpupungas. Bulok na kahoy na pati ubod ay panis. Mabiyak ka. Matandang demonyo, napakapangit ng estilo mo sa espada. Hindi man lang sapat para makamot ang likod ni Lola. Kaya pala ganito kasama ang amoy mo. Pati pala mga galaw mo, isang bunton lang ang bulok na puti. Malapit ka ng malagutan ng hininga, nagyayabang ka pa rin. Ngayon mismo, dudurugin ko kayong parang giniling na karne. Ano ba ang nangyayari? Hindi niya inalintana ang sarili niya at ginawa pa niyang pain para mapigil ako. Ang talino naman ng plano niya. Dahil gusto ninyong ipagsanggalang ang malaking ulo na iyon at bigyan siya ng oras. Kung gayon, kayo muna ang ipapadala ko sa kabilang buhay. Pagkatapos, siya naman ay babalatan ko ng buhay. Babalatan ng buhay, sino? Ikaw ang nang-api sa amo ko. Tikman mo ang isang hampas kong pangdurog ng lupa. Mas magaan pa pala ang pesting ito kaysa sa patatas. Isang tapik lang, lumipad na. Sa wakas, nalutas na ang panganib sa kagubatan ng wangko. Mga kasama, nalinis na natin ang lahat ng pesting iyan. Tara na! Bumalik tayo sa kanlurang tuktok ng sektang Kinyon para maglinis ng bukirin at magtanim. Ano ba iyang nakaharang sa paa ko? Hayaan na natin.
Umuwi na tayo at kumain. Nagsisimula pa lamang ang palabas sa sektang Kinyon. Hihe! Tingnan ninyo ang mga isdang ito. Ilang araw pa lang, halos mas malalaki na sila kaysa sa baboy. Siyempre naman, may pataba ang lupa at masisipag ang lahat. Wala pang kalahating buwan. Hindi na maisara ang pinto ng bodega ng bigas ng sektang Kinyon. Kung ganoon, ano ang kakainin natin sa tanghali? Napakarami ng sariwang gulay sa bukid. Ngayong tanghali, ipapakita ko sa inyong lahat ang lihim na putahe ng aming baryo. Luto na ang maanghang na sabaw. Pumila ng maayos ang lahat at ihanda ang mga mangkok. Ang bango naman. Pero kapag kumain ng karaniwang pagkain ang mga nagsasanay sa landas ng immortalidad, dadami ang dumi sa loob ng katawan. Maapektuhan nito ang paglinang ng kapangyarihan. Kapatid na tagapagsanay, nakatayo ka sa may pintuan at naglalaway lang. Inumin mo na habang mainit. Sabi ko na nga ba? Diyos ko po, pati mga ninuno ko. 3 taon kong tinataga ang bottleneck na ito. Nalampasan ko ang 3 antas. Halina kayo sa kanlurang tuktok para kumain, mga kapatid. Isang subo lang, aakyat ka agad sa langit. Nadagdagan lang naman ng kaunting giniling na sili. Tingnan ninyo, pinagpapawisan na sa anghang ang batang ito. Talon-talon siya ng talon-talon. Bawal sumingit sa pila. Sino ang mga hasumingit? Ako ang magpapakilala sa inyo sa parusang kidlat. Hehe, dagdagan mo pa ako ng bihon. Huwag kang magmadali, lahat ay may parte. Hehe, ako ang pinuno ng sekta. Dagdagan mo pa ako ng 2 piraso ng isda, pwede ba? Pinuno ng sekta, huwag ka nang magpakipot. Sa sobrang gutom ko, muntik na akong maligaw sa landas ng demonyo. Mayroon sa loob. Nakalampas na ako sa antas. Pero gusto ko pa rin ng isa pang mangkok. Sobrang lakas ng pagkain ni Suhi na paa ng baboy. Kaya ko nang pabagsakin ang 3 halimaw sa isang suntok. Ganito pala ang buhay. Kahit isang immortal, hindi ko ito ipagpapalit. Pinuno ng sekta, batang Panginoon. May malaking nangyari. Ilang sekta mula sa kabilang bundok ang nagpadala ng mga tao para harangan ang tarangkahan natin. Muling sumalakay ang lahi ng mga demonyo. Hindi sila mga demonyo. Nagtatae lang sila. Anong kalokohan iyan? Nagtatae. Tama. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga tao mula sa ibang sekta sa labas. Mula sa mga pinuno ng sekta. Hanggang sa mga alagad sa labas. Lahat sila ay nagtatae. Naubos ang kanilang espiritual na lakas, kaya hindi na nila mapirmi kahit ang mga lumilipad na espada. Nagtatae. Kung ganoon, bakit wala man lang nangyayari sa sektang Kinyon natin? Hindi na kailangang itanong pa. Ano ba ang kinakain natin araw-araw? Iyan ay purong likas, walang kemikal, at pinakamataas na uri ng espiritual na pananim. Anong lason ang makalalason sa atin? Lingkang, napakalupit pala ng pamamaraan ng sektang Kinyon ninyo. Elder Han, ano ang ibig sabihin nito? Sa pamumutla mo, para kang nagpalipas ng kalahating buwan sa palikuran. Huwag kang magkunwaring inosente. Tigilan mo ang pagpapanggap na inosente. Lahat ng sekta sa mundo ng paglilinang ay nagsusuka at nagtatay. Nagkakawatak-watak ang espiritual na kapangyarihan. Kayo lamang sa sektang Kinyon ang hindi lang nagpapagala-gala, kundi nagsitaba pa ng husto. Magulo na ang buong mundo ng paglilinang. Kayo lamang ang nag-iisip sa sarili ninyong kapakanan. Siguradong kayo sa sektang Kinyon ang palihim na naglagay ng lason. Kalokohan, hindi maayos ang bituka mo kaya nagtatae ka, tapos kami ang sinisisi mo. Elder Han, huwag mo siyang pag-aksayahan ng panahon. Kaming mga magsasaka ay hindi kailanman gagawa ng kasuklam-suklam na bagay tulad ng pagkalason. Ako mismo ang mag-imbestiga.
Kapag nahuli ko ang tarantadong iyon, hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya napapalo ng asarol. Sasama ako sa iyo. Anyway, sasama rin ako. Tingnan natin kung sino ang palihim na nagtatapon ng maruming tubig. Kuya, bilisan mo. Hindi ko na halos mapigil ang espada niyang enerhiya. Huwag mo akong madaliin. Namamanhid ang mga binti ko at hindi ako makatayo. Ito ba talaga ang sektang Aojan na sinasabing hindi yumuyuko kailanman? Mukhang mas matindi ang lason kaysa sa inaakala natin. Umaasim na ang putik. Bulok na pati ang mga ugat. Hindi ito simpleng pagsakit ng tiyan dahil sa maling pagkain. May malubhang problema sa tubig at lupa. Pumunta tayo sa lugar kung saan kumukuha ng tubig ang kanilang sekta. Sandali, masyadong tahimik dito. Tahimik. Isang espiritual na bukal. Karaniwan, walang sinumang nang istorbo rito. Napakaganda ng tubig sa bukal na ito. Pero bakit walang kahit isang insekto o tutubi sa paligid? Magandang tubig ito para magpalaki ng mga nilalang. Pinakamatalas ang mga insekto at espiritual na hayop. Siguradong may problema sa tubig na ito. Hindi naman sila basta tatalikod dito. Kung ang tubig ang problema, paano naman ang iba pang sekta? Pumunta pa tayo sa ilang sekta at tingnan natin. Natuyo na rin ang tubig ng sektang Wanshu. Sektang Aojan, lambak ng Baihua, sektang Wanshu. Pare-pareho silang lahat. Iniiwasan ito ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Mahigit 100 li ang layo ng tatlong sektang ito sa isa't isa. Ang tanging pagkakapareho nila ay misteryosong dumadaloy ang kanilang espiritual na tubig. Ang lahat ng bukal ay konektado sa pangunahing ilog ng mundo ng paglilinang, ang Ilog Luolong. May nangahas bang lasunin ang tubig ng buong mundo ng paglilinang? Ibig bang sabihin hindi na ako makapagtatanim? Tara, kailangang mabunggo ko ng todo ang ulo ng tarantadong iyon. Tatlong immortal, mga dayo ba kayo? Pakiusap, maupo kayo. Napakainit ng araw. Uminom muna kayo ng tubig para lumamig ang lalamunan. Maraming salamat po, matanda. Hindi po kami nauuhaw. Punong barangay. Pati, bagong salok lang ang tubig na ito. Sa ganitong kainit na panahon, bakit parang wala man lang lamig? Kakasalok lang nito. Mabuti naman. Ay naku. Ayaw uminom ng tubig poso ng tudo ko. May dala kaming tuyong pagkain. Maraming salamat po, matanda. Mukhang walang anumang enerhiyang demonyo sa baryong ito. Wala ring nangyayari sa mga taga-baryo. Posible kayang malinis pa rin ang tubig ilog dito. Matagal nang tuyot ang ugat ng punong ito. Wala ni katiting na halumigmig sa lupa. Naku, may nakamasid sa atin. Huwag kang mataranta. Kumalma ka at maglakad ng normal. Ay, kuya. Talagang gwapo ang mga pananim sa baryo ng Kingshui. Gabi na. Hindi na maaga. Kailangan na nating magmadaling humanap ng tuluyan sa isang bahay panuluyan. Sa ibang araw na lang tayo bumalik para uminom ng matamis na tubig. Punong bayan. Sa ganitong masukal at liblib na kabundukan. Saan naman may bahay panuluyan dito? Nga. Mahirap lakarin ang daan sa bundok. May mababangis na hayop sa gabi. Dito na lang tayo makituloy ng isang gabi sa bahay ng matandang iyon. Batang Panginoon. Ayaw nila tayong paalisin. Lalaban ba tayo palabas? Walang kasalanan ang mga taga-nayon. Huwag kayong manakit. Pagbigyan na lang natin sila. Naku, punong bayan. Napakagalang mo naman. Nag-aalala nga ako kung saan tayo matutulog ngayong gabi. Baka tangayin tayo ng mga lobo. Ngayong gabi hindi na tayo aalis. Dito na mismo tayo tumira. Manatili na kayo. Halika, halika. Ihatid ninyo kami sa mga silid para makapagpahinga. Nangangalay na ang mga binti ko sa kakalakad. Mas malinaw pa ang tubig na ito kaysa sa bukal ng espiritual na enerhiya ng sektang Kingyun. Kakaiba, wala ni katiting na enerhiya ng demonyo ang matukoy ng mahiwagang mata ko. Malinis na malinis ang ibabaw ng lawa. Huwag mong sabihing mali ang hula natin. Wala rito ang pinagmumulan ng tubig. Hindi tama. Nakakatusok sa buto ang lamig ng tubig na ito. Hindi ito ordinaryong lamig. Bababa ako para siya sa atin ang ilalim. Malamig ang tubig. Huwag kang basta sumisid at magpakalunod. Dito ka lang sa pampang. Bantayan mo sina Batang Panginoon at Elder Han para sa akin. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Kung may panganib sa ibaba, umakyat ka agad. Huwag kang mag-alala. Araw-araw akong sumasalok ng tubig sa balon noon sa baryo. Magaling ako sa tubig.
Mabait ka, Tudo. Mas matigas pa ang batong ito kaysa bakal. Kahit anong pukpok, hindi talaga mabasag ang bagay na ito. Kailangan kong umakyat muna at makipag-usap kina Batang Panginoon at Elder Han. Tingnan nga natin kung paano mababasag ang batong parang kalawanging bakal na ito. Batang Panginoon, Elder Han. Sobrang tigas ng mga bato sa ilalim. Hindi ko mabasag. Masaya ba sa ilalim ng tubig, Ginoong Immortal? Akala mo ba isa akong laruan na binamasa? Buksan mo ito para sa akin. Harangan ninyo siya. Mga inosenteng kababayan natin sila. Huwag kayong gumamit ng dahas. Pumutol ng mga damong ligaw. Walang silbi. Manatili kayo. Lahat kayo ay kailangang manatili. Nako, itong matatandang buto at mga binti ko. Hindi ko pwedeng tamaan ang mga ito. Tudo, umiwas ka. Ako ang bubuta sa kulungang ito. Ayos na. Sinong tusong daga ang palihim na umaatake mula sa dilim? Si Lixiao, ang walang kwentang iyon. Natalo pala siya ng husto ng isang hamak na nagtatanim. Isang nagtatanim. Wala kang maililigtas ni isang tao. Sumuko ka na ng maayos. Mga kababayan, mga papet lang sila na hinihila ng mga lubid sa kamay ko. Sige na. Kunin ninyo ang babaeng taga-baryong ito. Dalhin ninyo siya sa harap ko. Naku, lagot tayo. Kung gagamit ako ng buong lakas, isang bagsak lang ng asarol, siguradong patay sila. Ano na ang gagawin natin? Kung may kakayahan ka, basagin mo ang mga ulo ng mga mangmang na taga-baryo na ito. Ikaw na pabibong paboreal na nakasuot ng lilang damit. Kung may tapang ka, lumaban ka sa akin. Ano bang ipinagmamalaki mo sa paggamit sa mga kababayan bilang panangga? Huwag tinamaan ng masamang enerhiya ang mga kababayan. Parang nalaso na naman ang Young Master at ang iba pa. Bilisan mo at paalisin ang mga uod sa katawan nila. Mabuti na lang bago ako umalis. Bumunot ako ng ilang bawang na panlaban sa peste sa bakuran. Balak ko sanang ihalo sa pansit. Mga kabarangay, may mga bulete sa tiyan nila. Kumain kayo ng isang butil ng bawang. Inay, tikman mo rin ang isa. Manong Sahang, kumuha ka rin. Ayan, gumana nga. Nguyain at lunukin ninyo. Siguradong gagaling kayo agad. Naku, anak ng tokwa. Ang anghang, parang mamamatay na kaming tatlo. Aray. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi ako natutulog sa bahay. Bakit ka tumakbo papunta sa likod ng bundok? Ano ang ipinakain mo sa kanila? Ang sumpa ng hibla ng kailaliman. Nabutas pala ng ilang butil ng bawang. Ito ang lihim na lunas naming mga magsasaka laban sa peste. Ikaw na pabibong galing lungsod, wala ka namang alam. At ngayon, ikaw naman, pinakamalaki sa mga peste, panahon ng tabasan ang yabang mo. Kapitan ng baryo, hawakan mo muna ako sandali. Tingnan mo kung paano ko ibabagsak ang gamugamong lumilipad sa langit. Bastos na babaeng taga-baryo. Nangangahas kang gumamit ng maruming paraan para sirain ang dakilang plano ko. Pipilasin ko ang mga litid mo at dudurugin ang mga buto mo. At gagawin kitang pinakamababang uri ng aliping dugo. Magsisimula ako sa mga kasama mo. Subukan mong galawin ang amo ko. Hanapin ang tatlong bulaklak ng dugo ng kailaliman. Mukhang makulay at bongga. Sa itsura pa lang, alam nang hindi mamumunga. Impossible. Ang bulaklak na ito ay mas matigas pa sa pinong bakal. Paano mo ito naputol ng ganoon kadali? Ginupit ko lang kasabay ng himaymay ng halaman.
Kahit gawa ka sa bakal na puno. Kaya kitang ahitan ng kalbo. Umalis ka. Sige na, umalis ka. Young Master, Elder. Gising na kayo. Napakalaking kahihiyan. Kahit lubhang mapinsala ang aking lakas. Pasasabugin ko ang batong mahika sa ilalim ng tubig. At ililibing ko kayong lahat dito. Masama ito. Iyan ang batong pinagmumulan ng mahika. Dudumihan nito ang pinagmumulan ng buong ilog luolong. Suhi. Gagamit ako ng yelo para selyuhan ang ibabaw ng tubig. Elder Han, magtulungan tayo at pigilan siya. Young Master, magpahinga ka muna. Ang matigas na pagong na bakal sa pinakailalim. Sinubukan ko na kanina. Hindi mabuksan sa dahas. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Kapag sumabog ang batong mahika, wasak ang buong ilog. Lesiu. Hindi mo mababasag ang bato. Pero ako nga, hindi ko rin mahukay ang putik sa ilalim ng lupa. Sa baryo namin, kapag may matigas na bukol ng lupa sa bukid na hindi maduro, binabaliktad lang namin pati ang tipak ng lupa sa ilalim. Malalim na pag-aararo. Gagawa tayo ng tudling. Hindi ang pinagmumulan ng aking mahiwagang hanay. Paano mo nabaligtad ang buong ilalim ng ilog? Lumabas ang bato pati ang lupa. Kapag naputol ang ugat, para na lang iyang bulok na kalabasa. Panoorin mong basagin ko ang matigas na buto. Ikaw, anong klaseng halimaw ka ba? Suhi ang pangalan ko. Magsasaka lang ako. Tandaan mo iyan. Sa susunod na buhay mo, huwag ka nang tatapak sa bukid ng mga magsasaka. Ngayon, humanda ka ng mamatay.